kami mga taga Cavite, sobrang sanay na yung konduktor tsaka yung mga pasahero nag-aaway. Kasi pag sumakay ka ng bus, mga alas 7 ng umaga, alas 6 ng umaga, yung mga konduktor, ipoposisyon niya yung mga tao, yung dito ka, diyan ka. Hindi sila loving. Very ano sila, dito. Kasi yung mga matatanda, ganun sila. Tapos, inaayos kaya, ganyan. Tapos parang ako ang aga-aga, may mga nag-aaway. JP. Kailan ka huling nag-commute? Yung tricycle last month, nung nag-grocery ako, kasi down to earth ako eh. So, nagka-tricycle ako. Ikaw, kailan ka na last nag-tricycle, nag-jeep? I can't remember na. Wow! ikaw, Fons, kailan ka huling nag-commute? Nagko-commute ka pa rin kasi taga Cavite si Fons eh. May kotse na ako. Bumili ako ng kotse last January. Hanggang ngayon, hindi pa ako marunong mag-drive. 6 months na. Pero hindi ka pa rin marunong mag-drive. Hindi. Passenger princess. Ano pala? Hindi driver. Special friend na driver. Happy Pride! Mga pang Happy Pride. Happy Pride na driver. Ako si JP at ang tanging hiling ko na lang sa buhay ay maging passenger princess. Ayoko magsalita. Ako po si Fons, isang commuter na Filipino through and through. Alam mo, kapag nagaganyan ka, minsan hindi ko alam kung kailangan kang seryosohin talaga. Di ba may mga skits ako before about commuting? Kasi minsan pagka yung mga ibang content creators gumagawa sila ng content about school, ako hindi na ako makagawa ng content about school kasi parang sobrang tagal na nung huli ako nag-school. Pero yung pagko-commute talaga, yun parang feeling ko, ilalaban ko to, ako to. Hindi to parang, kung gawa tayo ng content about pagsakay sa bus kasi magva-viral. Pag gumagawa ako ng content about sa pagko-commute, as in talagang danas na danas ko lahat yung mga ganap sa mga content ko. So yun lang, parang feeling ko, ako yung perfect representation ng commuter na Filipino. So tiga Cavite kami ka? Talaga, Fons. Cavite. So nasaksihan mo rin yung mga patayan sa kalsada, ganyan? Walang halong biro. Lumalaki ako medyo may tumatakbo tapos may dalang itak. Tapos magtatago kami kasi may nag-aaway na naman. Ganyan. Tapos pinakamalala kong pinaka-core memory ko. Wala pong offense sa mga Caviteño, pero doon talaga ako lumaki sa part ng Cavite na as in madroga. Pinasundo, sabi ng nanay ko, sunduin mo yung kapatid mo kasi galing field trip. Grade 2 ata siya. Tapos nung nandun ako sa labas ng school nila, may dalawang tumabi sa akin lalaki. Hindi ko alam ba't di sila nagtabi, nasa gitna nila ako. Biglang nag-abutan ng maliit na pakete. Para siyang pelikula na gumanan yung pakete. Shabu, first time ko makakita ng shabu. Pwede ba to? Itong mga ganito. Tapos parang, oh my God. Nangingilabot ako kasi nga nakikita ko sa mga TV, ganun. Buti hindi ka naging accessory to the crime. Hindi. Kasi mababa yung yung offer sa akin nun. Dapat pala sinama natin si Ida Evans dito para droga dito. Droga, man. Di ba yung kwento ko na biglang may sofa na sumakay? Naalala mo ba yung kwento ko? Basta madaling araw, tapos mag-isa lang ako dun sa jeep, nasa may ako nito, Taytay Bayan. Tapos mag-isa na lang ako dun sa jeep, tapos biglang may sumakay na sofa na parang, may tao yung sofa? Or parang ililipat nila, naglilipat, ganyan. May tao? May natutulog ka? May lolang natutulog. Tapos inano ka pa na, Toy, tulungan mo nga kami magbaba. Nautusan ka pa. Dire-diretso sa bahay nila. Grabe talaga yung gulat ko doon. Bakit may sofa dito? Magkano ba yan doon? Ay, hindi ko na alam. Hindi ako yung conductor nun eh. Kasi ang daya, di ba? Alam ko na, baka yung gagawin ng konduktor, pinaupuan din yung sofa. Charing. Sa gitna. May extra 3. Nakadilihin siya ba? Kaya ang hirap kapag mga sampuan yung jeep, yung mahaba, tas malaki. Grabe yun. Yung 10 nagiging 25.
Oo, grabe. Sampuan, di ba? Grabe. So anyway, naghihintay na ako ng Grab. So, di ba makikita mo sa app yon. So, naghihintay na ako. Tapos, nakita ko na yung kotse doon sa app ko, hindi gumagalaw. Hindi siya gumagalaw. Di ba pag hindi gumagalaw, ang daming pwedeng mangyari. Ewan ko, ang daming beses na kasi nangyayari sa akin yon na parang, bukod sa hindi gumagalaw, nangyari na sa akin, yung palayo siya ng palayo. Palayo ng palayo. So, ibig sabihin, sinasadya niya na ika-cancel. So, para sa mga hindi nag-grab or hindi gumagamit ng mga ride-hailing apps, kapag ikaw yung nag-cancel, yung pasahero yung nag-cancel, magkakaroon ka ng demerit. Pero kapag yung driver yung nag-cancel, sila magkaka-demerit. So yung driver, gagawin nila, minsan, kapag sila, mga masasama ugali, gagawin nila ang lahat para ikaw yung mag-cancel. So yung iba, steady lang sila, hindi sila umaandar, kahit dapat 5 minutes ago, nandun na sila, steady lang sila. So yun. So usually, ang ginagawa ko doon, kapag wala akong time, ika-cancel ko, tapos magsisend ako ng email. Magre-reklamo ako. Ito nga pala sinasabi ko sa inyo, guys, Kasi nangyari na sa akin na nag-email ako sa kanila. Hindi sila tumatanggap ng Tagalog. Nakwento ko na yata dito yun. Hindi sila tumatanggap ng Tagalog. Gusto nila English kasi merong isang time, galit na galit talaga ako kasi umuulan, tapos nasa BGC ako, tapos galit na galit ako dun sa Grab driver kasi hindi niya ako binaba sa tamang babaan. So, may basang sisiw ako din. Basang sisiw talaga ako. So, galit na galit ako. Wala, email ako kasi email ako ng angry email sa Grab. Tagalog. Syempre, Tagalog, Taglish, parang ganyan. Hindi tama to, ganyan-ganyan. Tapos nag-reply yung Grab. Pinapa-English nila. I-resend daw. Sayang yung emotions. Hindi ko na in-email. Paano ka English hindi ba? Paano mo English yun ng same di ba? How come? How did you become like a taxi? Yes. Explain! Ganun yung feeling siguro pag afam yung jowa mo, no? Tapos nag-aaway kayo. Yung mo na lang. Palipasin mo na lang yung Pag sa mga commute, ito yung parang pinakalaging tumatatak at may kirot sa puso ko. Dati kasi, call center agent ako ng matagal na matagal. Tapos, syempre, di ba, pagka buong araw kang nasa work, gusto mo na lang umuwi. The fact na from Makati, uuwi pa ako ng Cavite, minsan, pag umuulan, or basta pag parang may mga ganap dito sa Metro Manila, sobrang hirap umuwi. As in, sobrang hirap. Parang parang langgam na yung mga tao sa ilalim ng Ayala Bridge. Wala pa kasing mga point to point. P2P. So, yung mga pauwi ng South, doon lahat nag-aabang sa ilalim ng Ayala. Magwa 1 hour na, hindi pa ako nakakasakay. So, sabi ko, wala na, desperado na ako. Gusto ko nang umuwi. Pagod na ako, umuulan, ganyan-ganyan. Ang ginawa ko, imagine niyo yung ordinary bus. Wala na ordinary bus ngayon. Parang wala na ako nakikita. Parang wala na, no? Wala na ba? So, parang wala na ako nakikita. Okay. Ordinary bus, punuan, lahat naka tayo. Katapos, yung sa pinakapintuan ng ordinary bus, nandun na yung tao sa labas. Yung hindi na siya nakapasok. Yung sapatos niya, ganito na lang. Nasa labas siya. Ganyan, ha? Ako pa yung nasa third layer. Imagine ito yung pintuan ng bus. Tapos may tao dito. Tapos ako yung Ikaw yung nagpa-protect sa kanila. Ang corny nito, pero umiiyak ako. Habang dito kasabit. Parang feeling ko hindi ko deserve to. Oh my God. Parang kagagaling ko lang ng Singapore mga a few months ago. So parang sobrang compare mo. Parang hanggang gumigilid yung luha. Parang feeling ko ano bang quality ng buhay ko to. Uuwi pa ako ng Cavite. Tapos yung bababa sa MOA, wala pa rin yung atang PTEX dun eh. Sa MOA bababa, to sa MOA another pila ng mga van
pauwi ng Tanza, Cavite. Yun talaga parang galit na galit ako sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan na 2 tao na nasa labas na yung pinoprotektahan ko. Habang ako matigas. Sobrang lala. Hindi ka nalaglag. Parang ang delikado nun. May traffic din kasi. So, ang bagal ng lakad. So, imagine. Okay lang kung mabilis yung pero dahil traffic. Girl, pagka traffic, pwede ka pang bumaba. Diba? Paandar na ulit yung bus. So, oh my God. Tapos, minsan, di ba, pag uwian na, lahat ng tao pagod. Wala nang babae, lalaki. Lahat, basta pag nakaupo ka na, dun ka na, tapos makikita mo yung ibang mga nagtrabaho sa mall, yung mga sales lady, di ba buong araw sila nakatayo, tapos naka-heels pa. Ako estudyante lang ako, yung mga time na estudyante ako, parang, kaya ko ba? Or paupahin ko sila ate? Pagodin ako. Ganon, yung parang asa lalaki, may kunwari, nakaganyan ka, tapos nagdi-decide ka sa utak mo, pauupuin ko ba? Masama ba akong tao? Kailangan ko din naman. Parang gina-justify ko. Napagod ako today. Grabe yung pinagdano. Kasi nga nakukonsensya ka na hindi ka nagpapaupo ng mga... Maano din ako dun sa parang may soft spot ako dun sa mga sales lady na buong araw nakatayo. Kasi usually pag babae lang, babae, nag-office sila, hindi ako nagpapaupo. Parang equality. Pero pag yung alam kong ang trabaho nila is buong araw nakatayo, syempre pag buntis, hindi din. Charis, automatic na yung mga buntis tsaka yung matatanda. Pero pag yung mga sales lady, napapaisip ako, kawawa naman sila. So yun. Paano malamang sales lady kung kunwari hindi na sila naka-uniform? Hindi. Uniform ba yung iba? May aura sila. Mukha kang... May aura. Parang gusto kong bentahan ito. Pag gumanon sa... Ma'am, avoid. DD36, Damusa, Science Park. EDD 147, EDD 147. Please go to the customer service, please. May aura yung sales lady. Tapos ang gagawin na lang ng mga ganyan, yung mga nahihiyang hindi tatayo, tulog-tulugan. Oo, madami ganun. Delikado na yun ngayon kasi mapipicturean ka, papapost ka sa social media. Nag-aangkas ba kayo? Ako nag-aangkas ako. Move it, angkas. Move it, angkas. May ibang storya din itong mga angkas dito. Si JP, ang dami ko. Tapang nila, alam mo yun, pag yung sobrang tapang nila na makipagsapalaran, parang ine-expect nila, kailangan matapang ka rin sir ha? Susuot tayo dito. Oo. Alam mo, kasi may mga angkas, may mga motor na yung walang sandalan, sa walang box sa likod. Oo. So, yun yung nakuha mo, kailangan mo ng talagang tapang at tibay ng loob na susuungin niya ang EDSA ganyan ng mabilis. Hindi sa akin, sa nanay ko. Kwento ko lang. Kasi naalala ko lang kasi kinuwento ko to kahapon sa friend ko dito sa Ayala actually. Nung mga high school pa lang ako nito. Sumakay daw siya sa jeep tapos meron siyang 7,000 pesos sa bulsa. Yung 7,000 naka-fold so medyo makapal siya. Nung I don't know anong year to, siguro mga 2006 ganyan. So yung 7,000 is malaking halaga siya pangbabayad sa bahay sa Pag-ibig. Tapos, yung nanay ko, habang nakasakay, naramdaman niya, parang gumaan. Gumaan na yung bulsa niya. Pagtingin niya, na-slice. Ano yun? Oo. Yung time na yun, parang Na-slash, medyo hirap na hirap kami sa buhay. Tapos, yung 7,000 na yun, kailangan na ibayad sa Pag-ibig. Sorry, natatawa ko, pero matagal naman na to. Nung time na to, traumatic to sa nanay ko. Pero ngayon, looking back, hindi siya sa Cavite lumaki, pero medyo na-adapt niya yung pagiging Caviteño. Nung nalaman niya na nas-chan siya, sabi niya, nagwala siya sa jeep. Sabi niya, sino naglaw? Itigil tong jeep na to. Ganyan. Walang aalis. Kakapkapan ko kayo isa-isa. Ganon. Tapos yung mga tao parang, what's happening? Pagkatapos, yung katabi niya, sabi, yung po yung magnanakaw, yung kabababa lang.
Takbo na yung nanay ko. Oh my God. Pagkabababa lang, ang yung naabutan niya, estudyante na walang kaalam-alam. Oh Sabi niya, nilakaw mo yung ano ko. Tawag daw yung pulis yung nanay ko. Ninakawan ako nito. Tapos po yung estudyanteng kabababa lang, ano po nangyayari? Tapos pagtingin, kinapkapan yung estudyante, mga college student, wala daw. Tapos syempre na-realize niya, yung nagturo, baka yun. Nakakatawa to kasi running joke na to sa family namin na parang hawakan yung jeep. Ito na to, jeep na to!